na-solve po itong problema na to sa wakas. Pero sana nga, sabi ni Jay, sana hindi na po maulit, saka wala na po yung patong-patong na ganitong problema. Magandang development po to, lalong-lalo po sa mga kaparehan natin na mga miyembro po ng PhilHealth. No further questions. Thank you po. Maraming salamat po. Thank you, Harvey. Red Mendoza from Manila Times, you're recognized. Hi po, good afternoon po mga pong. Sorry, first time ko ulit magkasama sa press briefing after a long time. Ito po, marami po akong questions right now. Una po, sinabi sa isang survey ng WR Numero na 47% will not vote for any Senate candidate na susuporta sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Your thoughts po dito? Kasi I talked to some grab drivers and they said na parang sinaksak daw ni BBM sa likod si Vice President Sara. Parang ang narinig kong notion ngayon is parang sinaksak sa likod si Vice President. Your thoughts about it? Kasi parang hindi narinig. Ang gara naman ito nagtatanong. Kumausap daw siya ng Grab driver. Tapos sasabihin niya 47% hindi tutol sa impeachment. Kung sabihin ko sa'yo, kumausap din ako ng 5,000 magbubukid. Madaling sabihin yan eh. Etong mga reporter na to, minsan iba rin ang kulay eh. Ang gara magtanong eh. Pwede ba naman yan? Nakausap ko yung mga ibang Grab driver. Kung hindi ka nag-Grab, angkas. Gara na ito eh, no? Kasabihan nito po kami ng impeachment eh. Kaso marami ako natatanungan na nasasabi nila na the Vice President shouldn't be impeached. So your thoughts about it? Gaano kadami? Tanong kasi marami ako ng mga Grab drivers. Marami din akong parang marami ka nakausap na Grab driver. Wala ka naman patunay. Kaya nga sabi ni Congressman Ortega, gaano kadami? Nakakaweting ng mga reporter to, parang ewan eh. Lalo pag umuwi ako sa amin. Again, we can always compare the numbers in the surveys. Pero yung tanong nga ni Red na parang sinaksak sa likod, sabi mo yung Vice President. Wala naman pong pagsasaksak sa likod kasi pinagbanta nga po siya na ipapapatay po yung presidente. Tama. Yung kanyang asawa. So, mas clear po na hindi backstabbing yung nangyari kasi meron pong threat. Pero I mean, it's a metaphor. Pero sabi ko nga po, yung pulso na yan, we can always maganda po ang matrix ng iba't ibang matrix ng mga iba't ibang survey from different surveys. Survey firms, ika nga. Pero at the end of the day, the impeachment is a political exercise. But then again, makikita po natin yan sa resulta pag nangyari na po. Madali naman pong sabihin na at mag-compare ng iba't ibang survey. So again, may survey po na pabor, may survey po na hindi. So minsan hindi mo alam kung saan ka sa side, pero mas marami po sigurong survey, mas marami po yung percentage na makuha mo, yung greater na pulse ng buong Pilipinas kasi ang kapal po niyan eh. Napakadami pong Pilipino. Tama. Hindi naman porket nakausap mo yung sabihin mo ng 20 Grab driver. Ayun na ba ang populasyon ng Pilipinas? Yan ang mahirap sa mga DDS eh. 20 lang nakausap mo ng mga Duterte. Populasyon na ba yan ng Pilipinas? Ha? Populasyon na ba yan ng Pilipinas? Tanong. Oh. Minsan mag-iisip rin tayo mga reporter. Hindi porket nakausap mo, ha? Hindi porket nakausap mo, amazed ka na. At hindi naman po siya stricken sa isang segment lang po ng ating society. Jay? Pakiulit yung tanong, 47%. Sabi sa WR Numero, 47% said na hindi daw sila boboto ng mga senatorial candidates who will support the impeachment of the Vice President. Well, napakaaga pa para sabihin yan, napakaaga pa para husgahan yan dahil wala pa naman tayo sa 47% hindi boboto kapag pina-impeach si Sara. Hello? Gising ka ba o baka sabog kang reporter ka? Sigurado ka ba? impeachment trial mismo, no? So hindi pa natin nakikita yung mga facts, no? At marami pa siguro mga Pilipino na hindi pa naliliwanagan, no? Kaya nga talagang gusto natin masimulan na yung impeachment trial ng ating Vice Presidente. Kasi nga talagang tayo na naandun, no? Na isa sa mga bahagi ng proseso, talagang nakita natin, no? Yung pang-abuso, ano? At saka pang-lulustay, no? Na nagawa, no? Nung panahon na nagbigay ng confidential fund ng Kongreso sa opisina ng Office of the Vice President, no? So at least 47%, ibig sabihin 53% pabor, no? So mas lamang pa rin, ano? So barado. Barado ka ngayon. 53% pabor.
Tapos ka ngayon. Please, tingin ko mas tataas pa yan. SM na yan, targetize. Kababayan na maliliwanagan. At siyempre, siguro baka na tsambahan mo lang siguro yung mga Hoy, nagtatanong pala. Oh, 12-0 na kayo ha. 12-0 tayo. Okay? 12-0. Senador, 12-0. Sabi ni Mamo Laling, 12-0 tayo ha. 12-0. Ha? Pan 13. Boto nyo, bato. 13. Grab driver na hindi pa po, no? Pero mas maraming lugar kasi, no? Mas importante sa ating mamamayan na mayroong transparency and accountability, lalong-lalo na sa paggamit ng pondo ng ating pamahalaan. Balikan ko lang po yung dito sa Xiaomi and then yung mga chichiryagang po natin sa confidential funds. Kasi during the good government hearing, isa sa mga line of questioning na tinutumbok sa line of questioning is that parang minadali nga na isang evidence na kina-catch up itong confidential funds receipts ay meron ngang ganitong mga pangalan na anomalous. So, yung pagkakita po ba dito sa chichiryagang at saka yung kay Xiaomi, does this strengthen yung ganung punto pa rin nung sa line of questioning natin dati na mukhang may pagmamadali nga na ginawa just to make it say na meron silang receipts dun sa pinagbigyan nila ng confidential funds? May press conference nga kami ni Kong J, di ba? Meron si JP McDonald's, di ba? May mga marami pong fictitious na names. But again, tama nga po yung sinabi nyo na it will prove the greater point and it will strengthen the case, specifically yung sa article po na yun. Kong Jay. Well, dito natin makikita nga talaga na mayroong malawakang pang-abuso, no, dito sa paggamit ng confidential fund ng ating Vice President. At dito lang napapatunayan na talagang hindi siguro nila pinag-ingatan, no, yung kanilang pag-liquidate, kaya nagmamadali silang humanap, no, ng mga pangalan na talagang kung saan nila ipapangalan yung kanilang mga perang inilalabas, no, talagang grabe. Hoy, happy Mansari ha. Kamandag, El Mamo Laling. Ooh! Ganun pa, inintay talaga yung alas 12. Ooh! 12-0, 12-0. Okay. Yung pang-aabusong nangyari, no. At dito nga nakita natin talagang napakadaming pangalan, no, na talagang Oy, may bago tayo. Sabi ni Salomio kaya dong, Sara kami. Green. Wala suntok-suntok. hinahinala. So, ito yung mga inaasahan natin na mahuungkat at talagang mapapatunayan natin nagkaroon ng pang-abuso during the impeachment trial ng ating Vice President. Thank you po. And then follow-up ko lang, yung sa libo-libo po kasing receipts yun, di ba? So, if you would share lang, Kongs, kung paano yung naging process na nakita natin yung chichiryagang, paano natin nakukay ulit, at saka do we expect more as we inspect the other receipts pa? Si Kong Chichiria sasagot niyan, si Kong Paolo. Okay. Definitely kasi it's more than 1,000. So, madami pa po yan. Siyempre, hindi naman po tayo, careful naman po tayo sa pag-tread dyan kasi although government naman po na public, naman po yan, mga public documents. Pero siyempre, kailangan po maayos yung hindi po tayo pwede magbitaw ng walang basihan at saka walang ebidensya. Thank you, Kong. Trading on another matter lang po. Si ating Quadcom Chairman Robert Ace Barbers ay nag-release ng statement yesterday saying na it might be admission of guilt doon sa mga narco-vloggers na nag-file ng libel case against him, and this is in connection with your tri-committee proceedings po versus yung mga fake news of vloggers at saka yung mga ibang anomalous na gumagamit ng social media para sa paninira. Getting your thoughts lang po and sentiments on this. Napanood ko nga yung interview niya last night before ako matulog. Napakaganda po ng mga tinatalakay natin sa TRICOM yung mga nakarang hearings po. Again, sabi ko nga, hindi na siya about fake news Parang may risk ng national security na. Yung sa palaki na issues ng mental health, marami na po siya. Alam niyo po, totoo yan. Ano na po yan? Kasama na po national security. Kasi po, totoo lang po. Tingnan niyo yung mga pogo, ito po totoo to. Sinabi to ni Risa Ontiveros. Yung mga pogo po, kinumbert na po ng DDS troll farm. So, lahat po ng mga post ng mga DDS regarding Sara at Digong, kasabwat na po ang mga dating pogo. Grabe. Ganun na lang po kaatat ang China na paupuin si Sara at masira ang gobyerno natin. Ano ba to? Parang tanga tong dorks na to. Tanggalin ko filter ko. Makikita mo itlog ko.
Di ba? Biro nyo po from Pogo, naging DDS troll farm. Kaya po nakakaalarma. Kasama na po national security natin dito. Grabe. Cut across na po siya, hindi na lang po sa pagpapalaganap ng fake news. Pero again, sabi ko nga, what's keeping them from attending the hearings at dinadaan na lang po nila sa kaso para at least talagang sabi nga ni Chair Ace na kumbaga parang umaming ka na eh. Kasi hindi nila kayang harapin eh. Siguro, talagang guilty sila kasi makikita mo naman sa mga posting nila na Okay, good na, Ma'am Linta Mori. Thank you po, Ma'am Linta Mori. hindi na po katotohanan, malayong-malayo na po. Mali information na nga po, sabi nga po ng isang resource person namin ang tawag sa mga ganun. Thank you, Kong. Kong J po, baka meron po. Well, lagi naman nating hinahanap kung ano yung totoo, no? At ang dahilan naman ng pagkakaroon ng hearing sa TRICOM is malaman kung ano yung katotohanan. At saka para maiwasan yung paglalaganap ng mga fake news na nangyayari ngayon, dahil talaga may mga vloggers tayo na talagang sumusobra na no, sa kanilang mga ginagawa at hindi na makatao at responsable yung kanilang mga sinasabi, no? Lalong-lalo na sa mga online platforms, no? Kung wala ka namang itinatago, bakit hindi ka pupunta? Bakit hindi mo maipaliwanag yung sarili, no? So, dito nakakapagtaka at kung bakit ang katapangan ay nasa likod lamang no, ng mga social media platforms, pero pag haharapin mo na yung inaakusahan is mag-file ka ng kaso sa korte. Although ina-acknowledge naman natin na karapatan nila yon, pero sana kung gaano ka-active no sa mga posting, sa mga pag-upload ng video, sana ganun din sila ka-active no sagutin lalong-lalo na yung mga issues sa kanila sa TRICOM. Thank you, Kong. Thank you po. Ay, kuya. Sorry, naputol ako kanina. Hello? Pwede po mag-follow up lang po regarding lang dun sa sinabi ni Earl, yung question niya regarding po dun sa weight ng evidence po nung mga bagong AR, yung acknowledgement receipts ng Piatos. Kasi po, tingin niyo po, baga na po tayo ka-confident na, by the articles ng 1, 2, 3, may makakakuha na tayo ng conviction ako siguro. Yung article 4 baka medyo ma-action din or madrama. Pero yung 1, 2, 3, no, including dun yung mga ARs ng confidential funds, yung paggasta po ng pera ng taong bayan. Tingin niyo po gaano kayo ka-hopeful, ka-confident na by doon pa lang may conviction na? Sasagutin ni Kong Chichiria Paulo yan. Sulit na sulit ako sa'yo, kung chismis ah. Hindi, yung sa articles naman, hindi naman po ilalagay dyan yung mga different po na articles kung hindi po namin na bibisil na malakas po yung mga yan. Lahat nga po yan napanood at na-witness na ng taong bayan, not only in the Committee on Good Government, pero sa araw-araw po na hearing na naka-live. So, sabi ko nga po, nakalatag na po yung mga yan. Ngayon, yung prosecution naman po, I guess, mas maganda po na sila mag-comment on the technicalities, but hindi po nakalagay yung mga articles na yan kung sa pananaw po ng Kongreso ay hindi po malakas. So we are very... Alam niyo, malakas talaga eh. Yung pagbabanta nga lang po, yung pagbabanta ni Sara sa Pangulo na papatayin niya si BBM, papatayin niya si First Lady, papatayin niya si Martin Romualdez. Malakas na po yun. Tapos bukod pa doon, yung confidential funds na pinakita ko sa inyo na Mary Grace Piatos, na Tempura, Milky Kuweba ni Milky. Diba? Yung mga yan, walang tracing po yan. Kaya naniniwala ako, napakalakas po nito. confident. In addition dito sinabi ni Kong Paulo, no, tingin ko nakikita naman ng ating mga kasama sa Kongreso na talagang merong malakas na kaso no, sa ating Vice President. Kaya nga almost 215 congressmen ang pumirma. Sa ngayon is pati yung mga karagdagang mga affidavits ng signatures na almost 240. So nakita natin na talagang meron talagang matibay na probable cause no na kailangan ipaliwanag ng ating Vice President at tingin natin yung mga nakita mga na-find out ng mga additional na ebidensya is talagang mas makakatulong pa no, mas mabibigyan pa nito no ng karagdagang facts no na talaga. Ay, sandali lang mag-subscribe kayo kay Trixie Villa kasi nagre-react po yan. Bagong reactor po natin ng PBBM. Paramihin po natin at palakasin po natin ang mga BBM vloggers. Si Trixie Villa po, pakisubscribe. Si Carclea, Banat Boy, si Maestro Paul, yan po, si Kuya Benji Contreras, si Admin Rich. Ayan, yung mga maliliit po natin, palakasin po natin. Okay? Palakasin po natin sila para po sabay-sabay po tayo. Okay? Hindi ko naman po sinasabing malakas si Nyolo. Malakas lang ako makasar. May nagawang pag-aabuso talaga sa opisina ng ating Vice Presidente. Thank you, Kong. Salamat po. Ay po. Ask ko lang po yung second question ko po sana kanina naputol kasi ako kanina. So,
Okay po. Kasi po, of course, you said nga po na itong Vice President na to naglustay ng pera ng taong bayan. Pero whenever you see the Vice President touring different parts of the Philippines, inaakbayan siya, kinakawayan siya, niyayakap siya, may mga lapit sa kanya for a selfie. Anak ng wedding na reporter to, bumalik na naman, oh. Ano ngayon kung nagsiselfie-selfie? Wedding na reporter to. Hindi po ba kayo natatakot na itong Vice President na ito, na sa tingin nyo ay naglustay ng pera ng taong bayan, ay kakampi ng taong bayan mismo, na ito ay Anak ng wedding, nagpa-selfie lang kakampi na ng taong bayan? Anong klaseng reporter to? Nagpa-selfie lang kakampi ng taong bayan? Ano ba to? Neil Darceo. kasi some of the people na lumalapit sa Vice President, hindi nila inanitanan na siya ay na-impeach na. So, how can you prove to the people na itong Vice President na ito ay masamang tao, naglustay ng pera ng bayan, nag-threaten sa Presidente, kay Speaker, kay First Lady? How can you convince that to the people na hanggang ngayon sumusuporta pa rin sa Vice President? Kaya nga Sige pare, ano? tayo magkakaroon ng impeachment trial para doon makita kung ano yung mga facts surrounding case. Kasi lagi natin tatandaan, sinasabi ni Vice President Sara na yung mga kwento sa kanya, yung mga pag-aakusa sa kanya is gawa-gawa lamang, hindi totoo, no? So, ang sabi namin, ngayon, na-impeach na siya at meron tayong impeachment court na mag-lead sa kanya, simulan na natin yung trial para makita natin kung ano yung mga ebidensya at doon din malalaman ng ating mamamayan kung sino ba talaga ang nagsasabi ng totoo. Tingnan nyo ngayon, kami gusto na namin simulan yung impeachment trial. Bakit namin gustong simulan? Kasi gusto namin malaman kung ano yung katotohanan para mapatunayan kung sino nagsisinungaling. Ano naman ang ginagawa ng kampo ng ating Vice Presidente? No? Nagpa-file sila ng kaso sa Supreme Court para iantala yung pag-convene ng impeachment court, ano? So dito pa lang makikita mo sino yung may itinatago, no? Sino yung ayaw magpatuloy. Kung ikaw ay confident ka na wala kang ginawang masama, kung ikaw ay confident ka na wala kang kasalanan, kung ikaw ay confident ka na hindi ka nagnakaw, then ano ang kailangan mong itago? Ano ang kailangan mong ikatakot? Ba't hindi mo harapin yung Tama. Kung confident ka, wala kang dapat ikatakot. Hindi ka na magpa-file ng counter. Nagka-counter ka eh. Kala mo mas masakit pa yung paghiwalay ng girlfriend sa boyfriend. Sinungaling. na magliligis sa'yo. So dito pa lang, we believe na pag nag-proceed impeachment trial, maraming maliliwanagan, maraming mga kababayan natin makakakita kung ano ba yung totoo. At saka hindi naman sukatan yung pag-selfie, sa totoo lang. Sa panahon ngayon, mas marami pa nga nagpapa-selfie kay Kung Paolo, talagang Pero mo, ikukumpara mo yung pagsiselfie para masabing yung sikat? Anak ng butik. ano na ngayon, talagang Wait na po ako so hindi yan yung basihan. Ako sakyan ko lang maikli lang. Definitely, sabi mo Harid, nag-iikot siya, nag-iikot sa mga tao. She's trying to do the opposite. She's trying to convince na hindi po ako yan. Ganun lang yan optics lang yan. Pero ang point ko naman, hindi na kami pwedeng mag-comment sa opinion saka yun nga, comments ng tao, comments ni nanay, comments ni tricycle driver, comments ni Grab. Kasi meron na pong impeachment. Saka ebidensya na po. Evidence versus evidence na po ang latag dyan. At yun yung hatol nun, yun po magiging boses ng taong bayan. At saka siguro, Sige po. sinabi ni Paolo, siguro it's a damage control on her part, na kailangan kumikot din siya, kailangan din siya magpakita sa ating mamamayan dahil it's one way of deflecting the issue at saka one way yan and damage control on her part, lalong-lalo na pag wala kang hindi mo kayang magpaliwanag, hindi mo kayang i-justify kung ano yung ginawa mo. So ang gagawin mo na lang, umikot at hopefully na yung celebrity status niya is maliligtas siya, so hindi naman yata makatwiran yon dahil lahat ng public officials ay merong pananagutan, kung paano mo ginamit ang pondo na pinagkatiwala sa iyo ng ating mamamayan. Nasa lang po on my end kasi malalabat na po yung laptop ko. Well, you said nga po na yung pag-file niya ng pleading sa Supreme Court is a delaying tactic. Pero isn't po ba, di ba po ba lahat po tayo may legal rights? Ito the Vice President herself. Isn't it po ba na parang it's only right for her to file the said pleading sa Supreme Court? Hindi po ba ito isang parang right din po niya nito na i-file yung kanyang comment sa Supreme Court instead of being a dilatory tactic? Yun lang po. Hindi natin inaalis yung kanyang karapatan na pumunta ng Supreme Court dahil karapatan niya yon. Ang sinasabi lang natin, in contrary dun sa kanyang mga statement na sinasabi niya. Tama, in contrary sa mga statement niya. Sabi niya, mas masakit pa ang boyfriend at girlfriend hiwalayan kaysa impeachment. Pero ngayon, kini-question niya yung regularidad ng impeachment complaint. Diba? Hipokrita.
wini-welcome niya, no, yung impeachment dahil ito nga yung magbibigay sa kanya ng venue, no, para makapagpaliwanag. At ito naman yung sinasabi rin niya na ito yung tamang ito yung proper venue, no, para masabi niya, no, yung kung ano yung totoong nangyari. Kung ganoon naman pala yung ano, yung opinion at yung ano, no, stand, no, bakit kailangan mo pang pumunta sa Supreme Court para i-delay, no, yung proseso? So again, no, lahat ng sinasabi ng ating Vice Presidente in contrary dun sa mga kanyang previous statement, no, so talagang nahalata mo na merong pag-iwas, no. Kaya ka lang naman nagpa-file ng mga ganitong klaseng pleadings is para meron kang gustong iwasan at meron kang hindi gustong mangyari. So talagang nakakalungkot lang, pero siyempre hindi naman natin inaalis na karapatan ito ng ating Vice Presidente. Ako to close, I will not engage in an opinion na sagutan at balikan. Kasi she had all the opportunity to answer budget briefings, Committee on Good Government, but she chose not to and not to appear. And nung nandun man siya, parang nagkaroon pa ng circus, nagkaroon pa ng fiasco. And coming straight from the former president, na sabi niya, kaya ni Inday ang impeachment. Pero ano po nangyayari? Yung mga ganito pong nangyayari na nagsasampa po sila ng mga kaso, nangyayari po to sa mga lower courts. At ginagawa po to ng mga abogado to delay the exact and the most vital part of the proceedings. So, hindi naman ito bago. So, kaya automatic po na, syempre, medyo may experience. Although hindi naman po tayo abogado, meron naman po tayong experience sa local government. Ganyan, karaniwan po, ganyan ang ginagawa to delay the vital proceeding, yung main na proceeding. Ganun po talaga nangyayari dyan. So, I will not engage anymore sa opinion versus opinion. Kasi opinion yan eh. Wala eh. So, mas maganda po, nasa good government dati yan, nasa budget briefings, ngayon nasa impeachment. Papel sa papel ang labanan dito, hindi po ng laway lang eh. Tama, papel sa papel. Dumaan po tayo ng committee hearing. Dumaan po tayo ng budget hearing. Dumaan po tayo ng good governance hearing. Lahat po yan tinabla ni Sara. Lahat po yan tinabla ni Sara. Ngayon, na-impeach siya. Parang pabiktima. No, never. Diba? Ayan ha. Sana po nagustuhan niyo po ang ating reaction ngayon. Mahal na mahal ko kayo. Pa-like na lang po ng ating video. Handa na ba kayo mga Dabarkads? Eto na sila, The Bangers, sa pangunguna ni Tamski. Kamusta mga kababayan ko? Dapat lang malaman nyo, andito si Tamski, ang abang lingkod nyo na magbibigay at maghatid ng mga balitang solido at talagang para sa Pilipino. Hindi rin magpapahuli si Nyolo. Kamusta mga karayuma? Nyolo Bontit at your service. At siyempre, ang muse ng grupo, si Tita Missy. What's up mga libag? Naghilod na ba kayo? Ako nga pala ang inyong Tita Missy, ang impactang reyna ng mga libag. Mawawala pa naman sa eksena ang DMB family. Kaya mga kalibag, tutok na. The Bangers. Kabahan na kayo.